Hi guys, welcome in this channel. This reading is for fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ay, naklarungan ka fire sign, no? Hindi na confuse yung isipan mo. Kawala ka na mula sa pagka-stuck at confusion. Para bang nakikita mo na yung katotohanan, maliwanag na sa'yo, lahat laro na. No? Sa yung isip mo, parang wala nang nagka-clouded, wala nang nagpapa-confuse sa'yo, hindi ka na unsure. In short, hindi ka na stuck. Parang wala nang nakapiring sa mata mo, ganun. Hindi ka na spiritually blinded, pwede din kasi show of swords in reverse. Hindi ka na din nag-aantay or tenga na parang natenga ka kaantay, o may inaantay ka na hindi mo pa ginagawa or hindi pa dumadating, yan hindi ka na nag-aantay or hindi ka na nagsasayang ng panahon kakaantay. Yan. Umaring hindi ka natenga. Fire sign. At yan ang next na mangyari sa fire sign. Maging yung may self-love, may self-worth ka, maglalagay ka na ng healthy boundary or even clear boundary, maging cold and emotional towards someone. Clarification. Kumbaga klaro na yung isip mo, clear and kasi clear na sharp logical yung isipan mo na hindi na may intrude, hindi na pakialaman yung decisions mo, no? Hindi ka na makontrol, no? Kasi may boundary ka na nga no? Ibig sabihin hindi na ma-cross yung boundary mo, hindi na ma-intrude ng iba, hindi na nila panghimasukan yung buhay mo, hindi na nila makontrol yung mga decisions mo, hindi ka na nila mapa-juggling yung mapa-confuse, mapa-unsure na i-pursue mo yung goal mo, mga ganun ba, no? Kaya magagawa mo na to na motivated ka na meron kang gagawin, puntahan, or i-pursue na goal mo. Na-decisive ka, of course, kasi na chariot to. Ikaw yung master ng buhay mo. Ikaw na yung driver ng buhay mo. Yan. Hindi yung nagpa-clouded ng judgment mo. Lately, ang may control ng buhay mo o yung driver ng buhay mo. Nung clouded pa ang judgment mo, yun ang nagda-drive sa buhay mo. Yun ang nangontrol sa'yo. Yun ang nagda-drive sa'yo na parang wala kang magawa at that time. Kasi pinasta ka niya, yan ang nag-control, manipulate na, di ba? Na-stuck ka. Pero ngayon, maramdaman mo yung freedom. And may makumpleto next na mangyari sa'yo. Kasi itong next na mangyari sa'yo, no? Malaya ka nang gawin ang gusto mo. Malaya ka na kumbaga, mapurso mo na yung mga goals mo. Hindi ka na mag-hesitate. Hindi ka na maging hesitant na gumawa ng move, mag-take na action, abutin ang mga goals mo, pangarap mo, kung ano man yan. At i-accomplish mo yung goals mo, kaya makumpleto mo na yung mga dapat mo makumpleto, gusto mo makumpleto, or kung meron kang mga gustong gawin, o buuin, or makita, or kasi the world, or kaya ay matapos na cycle, yan, magagawa mo na yan. O kung gusto mo magbakasyon, kasi parang nagbabakasyon sa tabi ng dagat, magagawa mo na yan para bang maging active na ano yung siguro yung hilig mo, ano yung gusto mong gawin na makapagpa-refresh ng isipan mo, pwede din gano'n, no? Kasi sa nature ito.
ito nga lang ang next na mangyari sa'yo, no? Merong mas separate sa'yo eh. Ay, yung stagnancy, yung pinastagnan ka, chain to, pagkaganto. Kasi may chain dito, yung chain. Mas separate yan sa'yo. See? Yun na nagpa-defensive sa'yo. Parang chinin ka, parang merong ano yan, baka orasyon na ritual na nag-chain sa'yo. May chains, no? Chain, yan ang nagpa-stagnan sa'yo. Mas-separate din sa'yo yung chain na yan. Or parang dyan ka na stagnant, na chain ka, mas-separate ka na dyan. Kaya, kung yun man ay yung dahilan kung bakit naging ano ka, defensive, hindi ka na maging defensive, hindi ka na makaramdam ng takot. Yun ang next na mangyari daw sa'yo. Hindi ka na maging defensive. Ayan. Parang may chain talaga eh, para hindi ka makapag-take na action. Yun ang ma-separate sa'yo. Hindi mo magawa yung isang bagay, o like, gusto mong abutin yung pangarap mo, o kaya ay makasama yung person mo, o kaya yung makasama yung totoong mahal, o kaya yung sundin yung will mo. Yan. Yun ang pumipigil sa'yo. Parang tinanggalan ka ng will ba? Pati kasi chinin, di ba? Na may nagpapahold back sa'yo na takot. Yun ang nag-control na sa'yo, yung takot, fear, no? Lalo nang na-stuck ka. Kaya naging defensive ka instead na i-pursue mo yung goal mo, kung ano man yung gusto mo. Kasi merong chain. Kadalasan kagagawa ng mga mga alagad ng dilim. Witches, magkukulam, mambabarang, na mga nagre-ritual, mga nag-sent ng spells. Kaya gusto ka nila mag-control, kaya nag-chain ngayon. Pinapastagnan ka eh. Pero mas separate na daw yan sa'yo. Eyes like a sunrise, like a rainfall down my soul. Judgment. Kasi ang dami. Yun nga lang, merong ka-clouded sa judgment mo, or kasi judgment in reverse eh. Na gusto mo mag-build ng strong bond na makasama yan, na hindi na maging mailap sa tao na yan. Yan, ang next na mangyari, na hindi ka na maging guarded yan. Hindi ka na magtaas ng wall, hindi ka na makaramdam ng intimidation. O yun talaga yung ay alam mo ko may gagawa sa'yo. Dahil priestess, baka ritual to. Ang gagawin sa'yo. No, ritual. May gagawin siyang ritual sa'yo. Para yun ang mag-clouded sa judgment mo na maging maamo ka sa kanya, hindi ka maging guarded sa kanya, hindi ka magtaas ng wall sa kanya, hindi ka ma-intimidate sa kanya, kung bagay ibaba mo yung guard mo sa kanya. Yun ang, so be careful din kasi madaming deceitful sa mundong ito. Yan, isa na yan. Para gustuin mo siyang makasama, na you will build a strong bond, na gusto mo siyang makasama, baka mamaya-maya yan, or ewan ko sa inyo.
Bahala kayo dyan. Basta yan ang, mga next daw na mangyari sa'yo. May gagawa ng ritual para pa-clouded din ang isipan mo na gano'n na ano. Parang yan, parang love spell siguro yan. Ang gagawin niya, love spell. Eyes like a sunrise, Queen of Pentacles. Ito ang, ayan na nga, ito ang maging result ha. Ito yung maging result ng ng gagawing ritual sa'yo, nung gagawa ng ritual sa'yo, na witch yan, magkukulam, basta witch yan, yung mga gumagawa na ganyan. Mga love spell siguro, basta ritual daw eh. Yun ang magka-clouded sa judgment mo. Yun ang mag-manipulate sa isipan mo, parang lies, may papasok na lies, deception, manipulation, illusion, kung ano pinasok na dyan sa isipan mo, na yun ang magka-clouded sa judgment mo. Yung mga sinent na dyan sa isipan mo na gusto mo maging sa kanya, maging maamo na, maging makasama siya, na you will build a strong bond, hindi ka na maging guarded sa kanya, hindi ka na magtataas ng buhol sa kanya, na hindi ka na ma-intimidate sa kanya, mga ganun ba, na hindi ka na maging mailap sa kanya at maging maamo ka pa sa kanya, maging pa ba? Mga ganun eh. Yan. And then, magte-take ka ng action. Yan ang magka-clouded sa judgment mo, na mag-take ka ng action, maging aggressive ka, and brave ka, and maging passionate ka, and fiery na mag-take na action, na full of excitement ka na mag-take ng action, o pumunta, o doon sa tao na yun, or kaya ay gagawin mo yung kung ano yung inutos niya sa isip mo, yung nilagay niya sa isip mo na utos or lies, deceptions, manipulations. Yan daw ang next na mangyari sa buhay mo. Yan daw ang next na mangyari. And then ito naman ay iba naman to, yung tanong ko dito. Ito ang next na mangyari sa'yo. Maging komportable, secured, wealthy, and pwedeng makapag-asawa ka. Or else ay gustuin mo na makapag-asawa dahil sa ginawa niya sa'yo siguro ritual. Dahil sa gagawin niya sa'yo, ginawa niya sa'yo ritual. Oh my gosh. So, yan. Na manghinayang ka, may babalikan ka. Manghinayang ka, makaramdam ka ng panghinayang, babalikan mo daw yan. Yung gagawa ng ritual na yan. Okay. Dahil siya gagawa ng ritual sa'yo eh. So, possible. Yan ang... Dahil yan ang mag-clouded na sa isipan mo, tatanggalan ka na ng will, free will. Baka hindi mo mamalayan. Oh my gosh. So, this is a warning for you, no? Kung sino man yan, sa isip mo mamaya, na, siya na yan. Baka ginagawa niya na ngayon. So, nasa iyo yan kung magpamanipula ka, magpadala ka, kung susundin mo, it's sure. Hindi mo na pala will yun. Will niya na pala yun. Tanggalan ka pala niya ng will, no? Paano dyan matest kung paano malabanan yung kampo ng kadiliman? Yung ginagawa ng mga alagad ng dilim na yan. Ayan. Pero i-reject mo yan, yung gagawin ritual sa'yo. Reject mo daw yan. Kasi ibig sabihin, knowledgeable ka na. Knowledgeable ka na about sa mga deceit na yan.
And dahil siguro sa madami ka ng experience, naging wise ka na, naging clever ka na, sabihin mo, may ginawa to, sabihin mo siguro, tawa ka na lang. Oh my gosh. Ito ang next na darating sa'yo. Hold. Unemotional. May iniiwasan siya. Or ikaw to. Baka ikaw maging cold and emotional at iiwas. Ikaw to. Kaya, control yung emotion mo. Cold ka, unemotional at iiwas ka. Kasi, dahil ayaw mong tanggalan ka ng will eh. Pagka ganyan. Ayaw mo na, isipin mo tanggalan ka niya ng will. Will niya gusto niya masunod sa isip mo, sa buhay mo, sa mga mangyayari, sa mga gagawin mo, sa desisyon mo. Kaya sila itatapo hanggang sa Lake of Fire, di ba yung mga witches na yan? Yung maluluwa na kasi napaka-deceitful nila guys, andaya, no? Tapos, pwede silang mang-agaw ng sa iba through witchcraft nila. Oh, grabe yung injustice na ginagawa nila. And, pwede money, luck, or kaya kung ano man yung gusto nila agawin na kawin, mga ganun ba? Pwede nilang energy, di ba? Pati energy nga ninanakaw nila. Kaya parang pag may witches, parang nakaka-drain ng energy pag may mga witches sa paligid. Kasi parang nanguha ba ng energy? O nanguha yan sila ng energy guys. Nagsasak yan sila ng energy. Ganon sila parang mga energy vampire. Parang nagsasak yan sila ng energy ng iba. Nahihigop ng energy. Ganon yan kasi nga, alagad nga ng dilim, kampo niya ng kadiliman. Kaya mga ganon yung nagagawa nila. They're proud for now, pero sa kabilang buhay, may hatol agad sa kanila, eternal, parusa. So, may ginagawa nila kasi nakagawa sila ng deceit, di ba? Makapang-manipulate sila. Mapangtanggal sila ng will ng iba. Silang masusunod sa buhay ng iba. Diyos mayo. Grabe. Ito ang next na mangyari sa love life mo. May magtagumpay na tinan ko. Yun, divine union. Ay, okay. Hindi pa kayo, kung merong person na divinely guided kayo to be together, na magkaroon ng new beginning sa inyo, hindi pa magkaroon ng pag-uusap or collaboration sa inyo. Hindi pa, meron na.
Kasi, merong mag-ano kasi, mag-wish at matagumpay yung wish niya. Na hindi magkaroon ng collaboration sa inyo, na hindi ka maging masaya, hindi ka maging masiyahin, hindi magkaroon stability sa inyo, di ba? Inggitiro yan, inggitiro, inggitira. Hindi pa nag-wish yan. Saan kaya? Siguro masamang panalangin niya. Sa devil pala siya mag-wish. Ay! Sa devil siya mag-wish. Talaga ano to. Pag mga ganyan, nagsanla, nabinta ng kaluluwa. Tignan natin. Nabinta pala yung kaluluwa niya sa devil. Nabintay ng kaluluwa niya sa devil. At committed siya yan. Nagtagumpay siya sa pag-wish sa devil. Na i-grant ng devil yung wish niya kasi nga nabinta siya ng kaluluwa niya. Nakuha na ng devil ang kaluluwa niya. Di ba? Tingnan nyo. Ginagawa ng mga yan. Kaya itapon sila ng God sa lake of fire na may sulfur eh. Kaya ganyan ang ginagawa nila. Ginagamit nila yung mga ganyan, pag-wish sa devil, kaya nagbinta sila ng kaluluwa nila, nagsanla sila ng kaluluwa nila sa devil para i-grant, ibigay ng devil yung hinihiling nila sa devil. Kasi ang devil wise yan. Kung hindi kapalit ay kaluluwa, hindi niya i-grant, hindi niya ibibigay ang kahilingan. Pero pag yun kapalit yung kaluluwa, kahit anong hilingin nila sa devil, diba? Fame, wealth, money, binibigay ng devil. So, kaya talagang gustong-gusto ng mga tao yun. Pero yun nga lang, ang kapalit nun, makakasama nila ang devil, eternal. Kasi bininta nila kaluluwa nila sa devil. Followers na sila ng devil. They serve, yung mission nila ay, they serve the devil. Yun na yung tinatawag na the devil's followers din. Isa na yan sa mga followers ng devil. Kaya nila sinusunod yung devil at nagbinta sila ng kaluluwa nila at nagsasanla, nagbe-benefit sila. Napapakinabangan nila habang buhay pa. Kaso sa kabilang buhay, eternal din ang pagdurusa nila. Kasi tapon din sila sa impyerno ng God. Kung saan nilalagay yung devil, doon din sila ilalagay. Impyerno, di ba? Talagang susundin ng devil yan. Kasi, bago ng devil yan, kasi binenta niya kaluluwa sa devil eh. Siguro black ka ng devil yan. Yung past ninyo, ano kayong gagawin ng devil? Mamanipulahin ka niya ng devil, yan. Kasi may nag-wish sa devil na pigilan yung maging masaya ka. Para hindi ka maging masaya, pigilan nyo makasama mo yung taong divinely guided kayo, yung totoong divinely guided kayo. Yung gagawa yan sa iyo, yung magre-ritual sa iyo,
yung manggayuma, mag-ritual sa'yo, yan ang gagawa daw sa'yo. Na mag-wish siya sa devil, na bintay ng kaluluwa niya daw sa devil. Yung mag-ritual sa'yo. So, kayo may gagawin niya, tapos magsusumon pa siya ng devil. Yun ang summon na ata na tinatawag. Magsisend siya ng devil, mag-wish siya sa devil na ganun. Manipulahin ka ng manipulahin hanggang sa hindi ka ma-unite with your person, mabalakan, mapigilan ng devil, ganun. Baka attempt ka ng devil, kontrolin ka niya, manipulahin ka niya, ganun. Devil ang gagamitin niya. Grabe, no? Ito yung next na mangyari sa nag-ritual sa yung fire sign. Makareceive siya ng na hindi new love. Hindi din yung blessing. Man yung beginning. Hindi yan yung beginning. Next na mangyari sa kanya. Clarify ko. Parang feeling blessed siguro to. Hindi feeling blessed. Baka mag-relax sa nature na. Hindi. Para bang maging happy siya and fulfilled sa deceit na ginagawa niya. Yun, parang masaya siya dito and fulfilled, and happy sa deceit na ginagawa niya. Ngayon lang yan, kasi buhay pa siya. Pero sa kabilang buhay, eternal ang pagdurusa niya doon. At tingnan niyo naman, ang benta ng kaluluwa sa devil. Mga witchcraft, black magic ang ginagawa niya. Tapos nagsusumon pa ng devil, di ba? Maging fulfilled daw siya. Dahil hindi ka maging masaya. Dahil mangyayari yung gusto niya, no? Dahil mang-atake sa yung devil. Susundin ng devil yung wish niya, gagawin ng devil yung wish niya. Dahil makarecover siya or kaya mag-take ka ng action sa kanya. Pwede din dahil sa manipulation ng devil sa kanya. Sa'yo pala. Pwede din, no? Dahil saan ba dito na una? Hindi dahil sa ma-atake sa iyo ang devil o kaya maging fulfilled siya, kundi dahil hindi sa mag-take ng action sa kanya eh. Basta maging fulfilled siya. Kasi dahil ginawa ng devil ang hiling niya. Diba? Parang na-atake ng devil dito. Pero hindi na-atake. Kasi ginawa, may action. No? Diba? May action yung Knight of Swords. Kasi ginawa ng devil. Kasi gagawin ng devil. Kasi maging fulfilled siya kasi ginawa ng devil ang hiniling niya sa devil. Pero kapalit ay kaluluwa niya, diba?
sa mga ganyan. Siguro matagal din ang ginagawa din yan, yung hiling-hiling sa devil. Di ba, nagbenta ng kaluluwa sa devil para lang, nagbenta siya ng kaluluwa sa devil para lang i-grant ng devil ang mga kahilingan niya. Di ba? Kaya makarecover siya sa yung suffering or kaya ay kalungkutan or na left out in the cold, mga ganyan. Kita niyo? Ang ibang tao, kahit kaluluwa nila, ibinta nila, isanla nila, makuha lang nila mga gusto nila because of greediness or envy. Yung ibang tao, hindi lahat Tapos, anong gusto nila? Si Jesus Christ ang tutulong sa kanila. Na sila yung nag-offer ng kaluluwa nila sa devil. Bininta nila sila ng kaluluwa nila sa devil para lang makuha nila mga gusto nila, makautos sa devil, nakapag-deal pa sa devil, o diba? Hindi man si Jesus Christ, hindi yan mag-save si Jesus Christ ng mga ganyan, nagbinta ng kaluluwa, nagsadla ng kaluluwa sa devil. Hindi yan. Kahit God, hindi yan. Ang sabi ng God, tatapon nga sila ng God, di ba mga mangkukulam, witches, wizards, warlocks, tatapon sila ng God yung kaluluwa niya sa lake of fire na may sulfur. Pinapapatay nga sila ng God Paano isipa sila ng God na ganyan ginagawa nila? Ni Jesus Christ, guys, Jesus Christ. At number 1, ayaw na ayaw ni Jesus Christ ng greedy, lalo ng God. Ganun din Holy Spirit. Wala silang masana tulong sa Holy Trinity na yan. Dahil number 1, nakapag-deal sila sa devil para makuha yung gusto nila because of their greediness, envy or greediness, para lang makuha nila yung mga ninanais nila, gusto nila, no? Hindi ka nila pinalagan yung kaluluwa nila Ayaw ni Jesus Christ kahit papasukin sa karian ni Jesus Christ yung mga greedy, ay hindi. Ayaw papasukin ni Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, ang mga greedy ay hindi makakapasok sa aking karian. Doon pa lang greedy. Red flag na. No? Nagbinta pa ng kaluluwa para makapag-sumon, hiling sa devil, i-grant ng devil yung kanyang kahilingan. No? May mga iba pang witchcraft na ginagawa siya. Doon pa lang sa sa pagbinta niya ng kaluluwa niya sa devil, wala na. Kaluluwa niya, nakuha na ng devil. At sabi mong greedy, kung pwede pa sana magbago, no? Magbago siya. Kaso nga, bininta niya kaluluwa niya sa devil, wala na. Sa devil na yun. Ay, hindi to witch to gagawin mo ang lahat dahil makaramdam ka ng panghinayang sa nagre-ritual sa'yo, doon sa nagre-ritual sa'yo, Hindi. Sulsulan ka ng devil na gagawin mo ang lahat. Dahil makaramdam ka. Sulsulan, manipulahin ka, kontrolin, mga ganyan. That's the temptation of the devil. Sulsulan ka ng devil, diba? Sulsulan ka ng devil o manipulahin ka ng devil ay hinilingan ng mangkukulam o yung nag-ritual sa'yo, nagsusumo ng devil, nagwi-wish sa devil. Na pinagbintahan niya nagbinta ng kaluluwa sa devil. Nagagawin mo ang lahat. No? Dahil manghinayang ka doon. O, di ba? Kita nyo? Deceit. Yes. Manghinayang ka doon. Pero hindi mo daw gagawin yan. Dahil
Bakit hindi mo gagawin? Because you are excited now to start a new path. You are positive now, or nag-umpisa ka na para bang malaya ka na. No? Parang maring nag-walk ka na sa path na, na ano, maliwanag maliwanag to. Positive. Inspired ka na maliwanag na path, hindi madilim. So parang pinadilim nung magkukulam na yun, yung nagre-ritual na yung buhay mo. Di ba naging clouded yung isipan mo? Siya ang nagpadilim ng utak mo, ng buhay mo. Dahil lang sa gusto ka niya, dahil lang sa para matupad, masunod ang gusto niya. Di ba? Dahil sa selfishness niya, greediness niya. Yan. Pinadilim niya ang buhay mo, di ba? Puti nga kamot, nakawala ka sa manipulations, control niya. Tapos, hindi pa makontento. Pilit yung gusto niya, mag-summon pa ng devil sa'yo. Ay, pa-manipulate ka niya sa devil. Parang, no return na talaga siya. Parang psychopath ba na? Mantong sa no return. Di ba? Ganun yung psychopath Darating sa point na no return na sila. Dahil umiiwas ka na, dahil kinakargahan ka niya, kaya ayaw mo, alam mo kinakargahan ka. Kung may karga ka niya, di ba ang bigat ng pakiramdam mo? O kaya basta ang bigat, parang pinapahirapan ka lang din, no? Siyempre, yung makarga niyan, para makontrol ka, iba-ibang karga yan. Alam ko pag may karga ka, parang mainit yung pakiramdam mo Depende siguro sa karga nila. Pag love spell, ewan ko lang kung mainit yung pakiramdam mo. Kaya nga mangitim ka pa pag may mga karga ka Ganun O kaya ay may iba hindi naman nangingitim, siguro kunti lang karga nila. Feeling unease, possible. Uncomfortable kasi may mga na-unite sa'yo ng mga energies, mga spell, orasyon. Kaya talagang hindi din maganda sa pakiramdam, no? Parang ginagawa talaga madilim ang buhay mo pag may karga ka yung mga nangkakarga. Iiwas ka kasi alam mo kakargahan ka niya ng kakargahan mangkarga siya ng mangkarga sa iyo ng alin, black magic niya, alam mo na o negativities niya. Kasi gusto mo ng positive na buhay, inspired at pwedeng sumunod sa rules ng God, no? Or kaya ay sumunod sa rules, kung anumang rules to, or kaya ay yung ka na, pwedeng hierophant dito, yung may authority ka na hindi ka niya napapasunod sa will niya, yung ikaw na may control sa buhay mo. Hierophant na hindi ka na niya nakakarga, hindi na niya na-attack yung isip mo, hindi ka na niya napapa-overthink, hindi na niya namamanipulate yung isipan mo. So ibig sabihin may authority ka na kasi kung magpa-manipulate ka pa sa kanya, hayaan mo na yung devil na manipulahin ka, o kaya kung susundin mo ang devil, mahawakan ka lang sa liig noon, kargahan ka lang ng kargahan, gawin ka niya lang niya na mag-overthink sa kanya, ganyan. Gusto mo yung may authority ka, spiritual authority, no? In the name of Jesus, na spiritual authority from Jesus Christ, hindi galing sa devil, kundi spiritual authority galing sa God, kay Jesus Christ. Yan. So, ayan.
Eto na lamang guys for far side.